Hello guys, welcome back again to my channel. Guys, ito na yung comparison ko ng Creo series tsaka yung Quad series. Yan, ito yung window type aircon ng Kulin. So yung pinaka-latest dito, ito yung Creo series. So yan, i-compare lang natin itong dalawa kung ano nga ba yung pinagkaiba ng dalawang aircon na to. So itong video na to para dun sa mga nalilito kung alin nga ba yung kukunin nila na aircon, or sa mga nagtatanong na kung ano nga ba yung pinagkaiba ng dalawa. So baka yung choices mo ay nandito sa dalawa, o yung dalawang to yung choices mo. So panoorin mo tong video na to. Sasabihin ko kung ano nga ba yung mga napansin ko na pinagkaiba ng dalawa. Okay? Yung mga info na kukunin natin ay dito mismo sa website ng Kulin para sure yung info na ma-share ko sa inyo. Kung meron man akong makalimutan o meron kayong alam na hindi ko mabanggit, paki-comment na lang sa comment section. Bago tayo mag-start, disclaimer muna. Ang video na to ay hindi sponsor. Yan yung mga info na i-share ko sa inyo ay galing sa internet. Ito papakita ko. Yan. Galing mismo sa website ng Kulin. And kung meron man ako masabing mali dito, paki-correct na lang ako sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, o gustong paggawa ng content, ilagay mo na lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. So ayan, start na tayo. Yung unang napansin ko na pinagkaiba ng dalawang aircon na to, yung dito sa Kulin Quad series, meron siyang smart controller. Ano nga ba yung smart controller? Itong smart controller, pwede mong makontrol yung aircon mo. Pwede mo makontrol yung temperature, yung mode, yung fan, tsaka yung timer gamit lang ang cellphone mo. So i-connect mo lang sa Wi-Fi yung aircon, tapos pati yung cellphone mo. Connect mo sa Wi-Fi, tapos pwede mo na siyang makontrol. Okay? Wala kasi to dun sa Creo series. Yan. Wala siyang ganun. Yun yung unang napansin ko na pinagkaiba ng dalawa. Yung pangalawa naman, sa Creo series, ito, meron siyang self-clean or auto-clean. Ito, nakalagay dito. Yan. Note lang guys, nakalagay kasi dito, yung 2 horsepower nila ay hindi available yung self-clean mode. So, dun sa mga nagbabalak bumili ng 2 horsepower na Creo series, wala siyang clean, self-clean or auto-clean. Okay, note nyo lang yan. Yan. Dito kasi sa Kulin Quad series wala siyang auto-clean. So wala nakalagay dyan. Based dito sa website nila. Okay? So yung pangatlo na napansin ko, sa Creo series, ito, walang available na 2 horsepower. Ay 2.5 pala. Walang available na 2.5 horsepower. Yung available lang na horsepower ay 0.75, 1 horsepower, 1.5 horsepower, tsaka 2 horsepower. Okay, dito kasi sa Kulin Quad series meron silang ito, 2.5 horsepower. Okay, yan yung pangatlong napansin ko na pinagkaiba ng dalawang aircon na to. Yung pang-apat na napansin ko na mas mataas yung energy savings, ito, nung Kulin Quad series. So ito yung Kulin Quad series na pizza. Okay? 65% energy savings yung nakalagay dito sa Kulin Quad series based dito sa website nila. Okay? Tapos dito naman sa Creo, ito nakalagay. Ito 60% lang. So konti lang naman. Sa mga hindi pa nakakaalam guys kung paano nila nakuha itong 60% na to, yan. So kahit anong aircon, kapag meron kayong nakita na ganito na 60% energy savings, yan, kung i-compare mo siya sa non-inverter window type aircon, yan, kaya nakuha nila to, mas makakatipid ka daw ng 60% kung i-compare mo siya sa non-inverter. Okay, ito nakalagay versus a Kulin non-inverter window type aircon. So dito nakalagay din yata, ito nakalagay din versus sa Kulin window type non-inverter. Yan, set at 23 degrees. Okay, nakatipid daw siya makakatipid ka daw ng 65%. Okay, kung i-compare mo siya sa ng inverter.
So, lahat ng brand kapag meron kayo nakita na ganito na 60%, 70%, so ibig sabihin nun, kinompare nila sa non-inverter aircon, ayun daw yung matitipid mo kung compare mo siya sa non-inverter aircon. Okay? So, yung panglima na napansin ko, mas matipid, mas mura yung Creo. Okay? Based dito sa website nila nakalagay, yung 0.75 nila ay nasa 22,495. Dito kasi sa Kulin Quad Series, yung 0.75 nila ay nasa 26,195. Yan. Mas mura sila kahit na sa 1 horsepower na aircon or 1.5, ito, mas mura pa din. Okay? Yung 1 horsepower nila ay nasa 28,995. Yan. Yung 1 horsepower dito ay nasa 24,995. Okay? Yan, 28 tapos 24 dito sa Creo series. So, yun yung panlima na napansin ko. Okay? So, dito sa website nila, yun lang yung mga napansin ko na pinagkaiba ng dalawang aircon. Ngayon, gumawa ako ng Excel para ipakita sa inyo yung specs ng bawat horsepower ng dalawang aircon na to para madaling makita. Eto. Ginawa ko na. Kasi nag-isip ako kung paano ko ba papakita sa inyo ng mas malinaw na comparison nitong mga horsepower. Itong dalawang aircon, yung mga horsepower nila. Ito yung sa Kulin Quad series, tapos ito yung sa Creo series. Okay? So wala dito, blanco, dahil nga yung 2.5 dito sa Creo series ay hindi available. So i-delete ko na lang to para hindi kayo malito. Yan. Para maganda yung comparison natin. So ngayon sasabihin ko kung ano nga ba yung mga napansin ko dito sa specs ng dalawang aircon na to. Yan. So yung unang napansin ko dito sa 0.75 horsepower, yan. Mas mataas yung cooling capacity. Ito, kulayin muna natin. Yan, para hindi kayo malito. Mas mataas yung cooling capacity dito sa Kulin Quad series. Ito, yung cooling capacity niya dito sa 0.75 ay 8,900. Dito naman 8,400 lang. Okay? So, tingnan natin dito sa 1.5 horsepower. Okay, mas mataas din. Dito kasi sa dito sa 1 horsepower, mas mataas yung cooling capacity niya. Ito nasa 10,200. Yan. Okay, dito kasi 9,700 lang. Yan. So, dito sa 1.5 horsepower, 13,210 yung cooling capacity niya. Okay, kulayan natin. Tapos dito, 12,800 lang. Okay? Dito naman sa 2 horsepower, 19,080. So, dito, mas mataas yung sa Creo series. Ito, mas mataas yung cooling capacity niya compared dito sa Kulin Quad series. So, ano nga ba yung cooling capacity o yung kilojoules? Sa mga hindi pa nakakaalam, ito kasi yung kakayahan ng aircon na alisin yung init sa loob ng room o palamigin yung room. Okay? Mas mataas na cooling capacity, mas malakas. Okay? Mas malakas magtanggal ng init sa loob ng room, taka mas mabilis magpalamig. Okay? Okay, yun yung napansin ko dito. Tapos yung ibang napansin ko, mas mababa yung input current ng ito sa Creo. Mapapansin nyo, kulayan ko lang para yan. Kulayan ko na para mabilis tayo. Ay mapapansin nyo, mas mababa yung dito sa Creo, yung input current nya. Okay, dito mas mababa din, tapos dito mas mababa din. Okay? Yan. Tapos ano nga ba? Yung power input, yan, yung power input or yung wattage niya, mas mababa dito sa Creo. Yan. So, kulayan ko na lang din para mabilis tayo. Pansinin nyo guys, i-pause nyo na lang tong video na to, tapos screenshot nyo to. Tapos tignan nyo na lang kung ano yung horsepower na
binabalak nyong kunin tapos i-compare nyo dito sa isa't isa. Okay? So yan, dito sa 0.75 yung wattage niya ay nasa 725. Okay, mataas to compared dito sa 590 na wattage ng Creo dito sa 0.75. Sa 1 horsepower din, mas mababa din dito sa Creo. Yan. Tapos dito din wait. So dito sa 1.5, kung mapapansin nyo, dito naman mas mababa yung sa Kulin Quad Series. Yan compared dito sa Creo. Yan, mas mababa yung wattage niya. Okay. Mas mataas yung cooling capacity. Tapos mababa yung wattage niya dito. Okay, so yan. Makikita nyo naman. Tapos dito naman sa 2 horsepower, mas mababa dito sa Creo. Okay. Yan. Ano pa ba yung napansin ko? Yung isa pang napansin ko, mas malawak yung tawag doon. Yung space na pwede mong ilagay itong aircon na to, mas malawak yung dito sa Kulin Quad Series dahil nga malakas yung cooling capacity niya. Yan, kung mapapansin nyo dito, kulayan natin. Yan. Mas malawak yung sa Kulin Quad Series. Yan, dito hanggang 13 square meter, dito hanggang 12 lang. Okay, dito sa 1 horsepower 14 to 18, dito 13 to 17 square meter lang. Okay, dito 19 hanggang 24 square meter, dito hanggang 22 lang. Okay, so dito mas mataas ng konti yung dito sa 2 horsepower, mataas ng konti yung dito sa Creo. Yan. Okay, kasi hanggang 34 to. 34 square meter ito. 33 lang. Konti lang naman. Okay. Tapos yung isa pang napansin ko, mas tahimik yung dito sa Kulin Quad Series. Ito. Yung pinakamaingay dito sa Kulin Quad Series ay 50. Ito nakalagay. Tapos dito sa Creo 52. Yan, kulayan natin. Yan. Yan. 50 yung pinakamababa decibels, tapos dito 52. Ay yung pinakamataas pala 50, tapos 52. Tapos yung pinakamahina niya 42. Dito sa Kulin Quad Series dito naman 47 yung pinakamahina niya. Yung sounds kapag umaandar yung aircon. Dito 50 din, tapos 42 yung pinakamahina. Dito 52, tapos 47 din. So same lang din dito. Dito naman sa 0.5 52 yung pinakamalakas, tapos 48 yung pinakamahina. Dito 43, so mas malakas compared dito sa Kulin Quad Series. Yan. Dito din mas maingay ito kaysa dito sa Kulin Quad Series. Okay, mas tahimik yung Kulin Quad Series based dito sa specs nila. Yan. Pagdating naman sa sukat tsaka sa bigat, yan, tingnan nyo na lang guys. Yan, kayo nang bahala para hindi tayo tumagal. Okay, post na lang tong video na to. Yan guys, sana nakatulong tong video na to. Kung meron man akong na-miss, pakilagay na lang sa comment section. Sa mga gusto mag-order para ng aircon nito, ng Kulin Quad Series tsaka Creo Series, meron akong link dyan sa description. So yung mga link na yan, affiliates lang yan, pero hindi ito sponsor. So kapag dyan kayo bumili, meron lang akong point something lang, hindi naman ganun kalaki, para lang pang support lang dito sa channel natin. Okay guys, kung meron kayo mga question, suggestion, o gusto paggawa ng content, ilagay na lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. Kung meron kayo napansin guys na hindi ko nabanggit dito sa video na to, paki-comment na lang sa comment section. Or kung meron kayong experience sa paggamit na itong Creo series, yan, bigyan naman ng feedback yung mga gustong bumili, kung sulit ba or kung meron ba kayong na-experience na problem.
Kasi bago lang to eh. So, bali konti pa lang siguro yung mga gumagamit nito. Okay, ito nga tayong pinaka-latest na window type aircon ng Kulin. So, after 3 years, ngayon lang ulit naglabas ng window type inverter. Siya nga pala guys, itong dalawang aircon na to ay full DC inverter. Sa mga baka may magtanong dyan kung full DC ba tong Creo. Yes, full DC siya. Ito nakalagay dito. Okay? So yan guys, maraming salamat sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod kong mga video. Maraming salamat. Bye!